Kabanata 701, sinimulan ni Lupin na seryosohin ang mga bagay-bagay. Nasa kamay niya ang dart at pinagmasdan itong mabuti noon at hinagis niya ito. Ang dart ay dumaan sa mga petals at pinutol ang isang maliit na bahagi mula dito. Kailangan niyang iwasan ang mga sanga at mga dahon, kaya napakahirap na makamit ang alinman sa mga iyon. Iyon ba? Ngumisi si Ben at kumuha ng dart bago inayos ito sa kamay. Tinutukan niya at pinakawalan ng dart. Lumipad ang dart at natamba ang isang malaking bahagi ng talulot. Lalong lumakas ang mga tagay sa site, at tinawag ng lahat ang pangalan ni Ben. Gumapang ang mga labi ni Zachary sa isang maliit na ngiti bago siya nagpatuloy sa pagsipsip ng kanyang inumin. Not bad, walang pag-aalinlangan na papuri ni Charlotte. Bigla siyang may naalala at simpleng sinabi, Mr. Noct, hindi pa natin na pag-uusapan ang mga terms ng bet natin. Oh, pabulong na sabi ni Zachary. Tinitigan siya nito nang may pagtataka bago nagtanong, ano ang gusto mong taya kung ganoon, Miss Lindbergh? Kung manalo ako sa taya, kailangan mo akong bigyan ng pabor, sagot ni Charlotte habang nakapikit ang mga mata sa kanya, na may mapait na ngisi sa kanyang mukha. Oo naman, walang pagdadalawang isip na sagot ni Zachary. Hindi mo ba itatanong kung ano ang pabor na iyon? Nakataas na kilay na tanong ni Charlotte. Maaari kong gawin ang anumang bagay hanggat hindi ito ilegal o immoral, sagot ni Zachary na may kumpiyansa. At saka, ayoko ng talo. Ganun ba? Panunuya ni Charlotte. Well, aasahan ko ang pastahan natin. Ano ang mapapala ko sa taya kung matalo ka? Tanong ni Zachary habang papalapit sa kanya habang iniikot ang kanyang inumin. Pangalanan kung ano ang gusto mo, matapang na sagot ni Charlotte. I want you, bulong ni Zachary habang bahagyang itinagilid ang katawan sa kanya. Nag-aapoy ang kanyang tingin na parang gutom na isang halimaw, at nagpatuloy siya, upang magpalipas ng gabi kasama ako. Walang nagsalita, napanganga ang mga tao nang marinig ang mga salitang iyon. Alam ng lahat na si Zachary ay ligaw at mayabang, ngunit hindi nila napagtanto ang lawak ng kanyang kayabangan. Talagang gumawa siya ng hindi makatwirang kahilingan sa pangalawang pinakamalaking shareholder ng Lindbergh Corporation na pare-parehong makapangyarihan at kapantay niya. Ang yabang kaya. Ang mga bodyguard ng pamilya Lindbergh ay galit na ang kanilang mga mukha ay napangiwi habang sila ay nanlilisik kay Zachary. Kung nakakamatay lang ang tingin, itinutulak na ni Zachary ang mga daisies ngayon. Si Ben, Marino, at ang iba pang bodyguard ng pamilya Noct ay masayang nakangiti nang makita ang kanilang amo na nangunguna. Ang mga babaeng ito ay paulit-ulit na pinipilit ang aming mga pasensya. Oras na para matikman natin sila ng sariling gamot. Magandang trabaho, Mr. Noct. Idol ko talaga si Mr. Noct, sincere na sabi ng isang negosyante. Ako ay humanga muli. Tama ka, matapang talaga siya. I won't even dare. Sumagot ang ibang negosyante sa mahinang boses, ngunit mabilis niyang itinikom ang kanyang bibig. Napagtanto niya iyon ang kanyang mga salita ay labis na nakakasakit sa Lindbergh Corporation. Iba talaga si Mr. Noct. Tuwang-tuwa ang lahat, at nagtipon sila para panoorin ang palabas. Ha, nginisian ni Charlotte. Makatarungan ang iyong reputasyon, Zachary Noct. Bakit? Masyado ka bang manok para sumugal? O sa tingin mo matatalo ka? Mayabang na tinutuya ni Zachary habang siya ay nakasandal sa black leather chair na inuupuan niya. Siyempre hindi ako magpapatalo, sagot ni Charlotte, na tumangging umamin ng pagkatalo. Fine, tinatanggap ko ang mga tuntunin. Tuturuan kita ng leksyon na hinding-hindi mo makakalimutan kapag natalo ka. Inaasahan ko ito, sabi ni Zachary sabay ngisi. Pulang-pula ang mukha ni Charlotte sa galit. She was glaring at Zachary when she instructed Lupin, you must na manalo sa kompetisyong ito. Naiintindihan, Miss Lindbergh, sabi ni Lupin. Kumuha siya ng dart at pinaalis si Ben. Lumabas ka sa akin paraan. Hoy, ikaw ungol ni Ben. Ang kanyang mga buko ay pumuputok, at kung hindi dahil sa pusta na pumipigil sa kanya, siya nakikipag-away na sa kanya. Kumuha ng dart si Lupin at pinikit ang kanyang mga mata para ayusin ang kanyang paningin bago niya ito inihagis.
Swoosh! Sa napakahalagang sandaling iyon, biglang gumalaw si Morgan, at ang dart ay direktang dumapo sa gitna, na naging sanhi na ang mga talulot na lumilipad kung saan-saan. Dumapo sila sa mukha at damit ni Morgan. Napakurap si Morgan. Nang makita niya ang mga talulot na iyon ay napangiti siya ng masaya. Hoy! Paanong okay? Pabulong na sabi ni Ben habang nanlalaki ang mga mata. Nagreklamo siya, halatang panloloko iyan. Tama siya, sobra na ito, galit na sabi ni Marino. Hindi natin sinabi na ang target ay hindi makagalaw, pinabulaanan ni Lupin habang nakataas ang ulo. She continued, kung hindi ka masaya sa resulta, maaari kang magpadala ng isang tao na humawak ng target at makipagtulungan din. Anything goes as long as the objective is achieved. Ikaw, ungol ni Ben, na namumula ang mukha sa galit. Nilingon niya si Zachary. Si Zachary naman ay pasimpleng tumingin kay Charlotte na may kalmadong tingin. Tama siya, walang pakialam na sabi ni Charlotte habang nagkibot balikat. Gaano ka hindi makatwiran? Reklamo ni Ben habang kinakalampag ang kanyang mga buko. Hinahawakan ng mga business tycoon ang kanilang mga ilong at walang katapusang hinihimas ang kanilang mga lalamunan sa gilid. Walang may naglakas loob na magsalita. Ang Lindbergh Corporation ay talagang hindi makatwiran, ngunit ito ay isang laro lamang. Hindi ito opisyal na paligsahan, kaya walang anumang aktwal na mga panuntunang itinakda sa lugar. Kung ito ay patas o hindi ay depende sa palagay ni Zachary sa bagay na ito. Kaya naman lahat ay nakatingin sa kanya at naghihintay ng kanyang tugon. Kung sa tingin ni Miss Lindbergh ay ayos lang, okay lang din ako, sagot ni Zachary. Tumango siya bago bumaling kay Ben at nag-order, go on. Pero Mr. Noct, natulala si Ben sa kinatatayuan. Hindi niya inaasahan na ang kilalang si Mr. Noct, na siya at ang kanyang mga kaibigan na iginagalang at pinapahalagahan, ay talagang yumuko ng ganoon kababa at iiwan ang kanyang mga halaga para sa isang babae. Gusto niya akong magpatuloy kahit na kami ay itinulak sa ganitong lawak. Hinabol ba siya ng kanyang kagandahan at nawala na sa utak niya? Sige na, utos ni Zachary. Nakaramdam ng kakilakilabot si Ben, ngunit wala siyang pagpipilian kundi lunukan ang lahat ng kanyang galit at itulak pasulong. Kalahating talulot na lang ang natira sa rosas. Kailangang tamaan ito ni Ben kung hindi ay tiyak na mananalo ang pamilya Lindbergh sa laro. Kahit na hindi isang mahirap na gawain para kay Ben na hampasin ang mga talulot na iyon, ang katotohanan na ang kabilang partido ay sinira ang mga alituntunin at nag-ingat sa kanya. Walang sinasabi kung ililipat ng beach na iyon ang target sa huling segundo. Kung gumalaw siya kahit kaunti, mamimiss ko ang target. Nakataas na ng ganoon ang kilay ng babaeng iyon at hindi man lang nag-abala sa pagtayo ngayon. Nag-alab ang galit sa loob ni Ben, ngunit kinuha niya ang dart at inayos ang kanyang posisyon. Mag-ingat ka ngayon, ito na ang iyong huling pagkakataon, mayabang na paalala ni Lupin sa gilid. Sisirain ko ang iyong kamay kung sasaktan mo ang aking kasama. Hindi mo ba naisip na tumatawid ka ng linya dito? Ungol ni Marino. Natarante siya kaya humakbang siya pasulong upang humingi ng hustisya. Tumikim si Zachary bilang tanda ng babala. Walang magawa si Marino kundi ang umatras habang nakatitig sa mga hamak na babaeng iyon. Mr. Noct, nagkaroon ako ng epiphany, sabi ni Charlotte habang nakapatong ang kanyang kamay sa kanyang noo, na nakatingin kahit may naisip lang siya. Ipinagpatuloy niya, kung mananalo ako, gusto kita. Lumapit si Charlotte sa kanya. Gumapang ang kanyang mga labi sa isang maalinsangan at pilyong ngisi habang binibigyang diin ang kanyang mga susunod na salita. Ang maghubad at sumayaw sa banquet hall. Si Mr. Potter ay humihigop ng red wine nang marinig niya ang mga salitang iyon. Iyon ang nagtulak sa kanya na iluwa ang lahat at walang tigil na pag-ubo. Nanlaki ang mga mata ng mga business tycoon sa hindi makapaniwala habang nakatitig kay Charlotte. Ilang saglit lang ay inakala nila na masyadong mayabang si Zachary, pero pala ang mas malala pa ang pamilya Lindbergh. Inutusan ba niya si Zachary na mag-striptease sa banquet hall? Hindi ako makapaniwalang nasabi niya ang mga iyong mga salita. Hindi ako magkakaroon ng lakas ng loob na gawin iyon,
kahit na sa aking mga panaginip. Sa maliwanag na bahagi, ang mga salitang iyon ay nagpasigla sa lahat. Pinagsalikop nila ang kanilang mga kamay bilang pag-asa. Hindi mahalaga kung si Charlotte ay magpapalipas ng gabi kasama si Zachary o kung gagawin ni Zachary na nauwi sa pagsasayaw ng hubot-hubad sa banquet hall. Ang alinmang resulta ay magiging isang makasaysayang kaganapan, isang bagay na hindi pa nila nakita noon at malamang na hindi na muling makikita. Ngayong gabi ang gabing nasasaksihan natin ang isang alamat. Mr. Knock, nawawala na ito sa linya. Kinakabahang paalala ni Ben na may mahinang boses. Tandaan mo ang matandang kasabihan. Ang karangalan ng isang mandirigma ay mas mahalaga kaysa sa kanyang buhay. Mr. Knock, ang mga babaeng ito ay naglalaro ng madumi, kaya huwag nating paglaruan ang larong ito sa kanila, sabi ni Marino, na balisa rin. Kung ang kanilang amo ay mapipilitang sumayaw ng hubot-hubad sa bulwagan ng banquet, sila ay mahihiya na gagawin nila na hindi na muling makakatingin sa ibang tao sa kanilang mga mata. Hindi natin ito hahayaang mangyari. Tumahimik ka, malamig na saway ni Zachary. Lalaki ako, paano ko babalikan ang mga sinabi ko? Nilingon niya si Charlotte. Maamo ang kanyang tingin, at may bahid ng tuwa ang kanyang mga labi nang sabihin niyang, striptease ha. Walang problema. Ha, huminga muli ang lahat, halos nag-short circuit ang kanilang mga isip. Wow! Si Mr. Knock ay talagang gagawa ng todo para ligawan siya. Hulaan na tama ang kwento ng matatandang asawa. Kahit mga bayani ay hindi matatalo ang isang magandang babae. Mukhang hindi mahalaga kung gaano siya kadeboto sa kanyang kumpanya at karera. Mas mahal niya ang babaeng ito. He's actually willing to perform a striptease just to make her smile. Bawat kaisipang dumadaan sa isipan ng mga manunood ay nagpapatingkad ng kanilang paghanga kay Zachary na dedikasyon. Nagulat sila, mukhang kahit na ang pinakamakapangyarihang lalaki ay mabibiktima ng isang tusong sorrow. Ito ay parehong malungkot at kahanga-hanga. Tumawa ng malakas si Charlotte. Mukhang natuwa siya nang sabihin niyang, makatarungan ang iyong reputasyon, Mr. Knock. Talagang tinutupad mo ang iyong salita. At talagang humanga ako. Masayang humadyak sina Lupin, Morgan, at ang iba pa. Tila sigurado ang lahat sa tagumpay ng Lindbergh Corporation. Kung tutusin, sila ang gumawa ng rules. Imposibleng hindi sila manalo. Well then, let's continue, sabik na sabi ni Charlotte. Hindi na siya makapaghintay na makita ang resulta, kaya kumaway siya kay Ben at pinaalalahanan siya, huwag kang mag-alala. Hindi naman ikaw ang kailangang sumayaw ng hubad, gayon paman. Napatitig si Ben sa mukha na dati ay pamilyar at palakaibigan. Ang parehong magandang mukha ay nagniningning ng pagmamataas at kalupitan sa sandaling iyon. Ben swore to himself, I will never be with a woman in this habang buhay. Ang mga babae ang ugat ng lahat ng kasamaan. Anong nakatayo ka pa dyan? Udyok ni Zachary, sige na. Nadama ni Ben ang kanyang puso na umaagos sa pagkabigo, dahil ang Mr. Knock na kanilang tinitingala ay nawala ang lahat sa kanya ang dignidad para sa isang babae. Bum-ontong hininga siya sa loob. Kahit ano, wala dito. Huminga ng malalim si Ben at kinuha ang huling dart bago naglakad sa tamang posisyon. Bilasan mo na, udyok ni Lupin sa gilid. Hawak na niya ang dart niya at handa na. Siya ay tiyak na hindi matatamaan ni Ben ang kanyang target, kaya hinihintay niyang mabigo siya. Ang mga bodyguard ng pamilya Lindbergh ay nagpapakita ng kumpiyansa at hinihimok si Ben na magmadali sa kanilang mga titig. Bawat bodyguard na nandoon ng pamilya Knock ay mukhang problemado. Nakaramdam sila ng kawalan ng pag-asa dahil maging ang kanilang boss ay pumanig sa kalaban. Napabuntong hininga sila sa kanilang sarili. Pinikit ni Ben ang kanyang mga mata at inihagis ang dart. Nakita ni Morgan na tatama na ang dart sa talulot kaya agad siyang lumayo. Ngayon lang, isang ice cube ang lumipad at tinamaan siya sa kanang pisngi. Natigilan siya sa paglayo at napayuko siya pababa ng kaunti. Lumipad ang dart lampas sa talulot ng rosas at damapo sa board sa likod nito, medyo nanginginig ng matagpuan nito ang target. Ang pulang talulot ay dahan-daang nahulog, at dumausdas pababa sa itim na palda ni Morgan,
at damapo sa baso ng alak. Parang huminto ang oras, at tila nagyelo ang hangin. Nalaglag ang panga ng lahat at nagpipigil sila ng hininga habang matamang nakatitig sa talulot ng rosas na iyon. Ilang sandali pa bago may dumating at sumigaw, nanalo kami. Nanalo ang pamilya Noct. Sumunod naman ang mga business tycoon at tuwang-tuwa silang nagsaya. Nanalo kami. Maging ang mga bodyguard ng pamilya Noct, na laging tahimik, ay nasa sabik. Lumapit si Marino at inagaw ang tangkay ng bulaklak kay Morgan. Ipinakita niya ito sa lahat at bumulalas, tingnan mo. Walang mga talulot na natitira dito. Nanalo kami. Nanalo kami. Noon lang nabalik sa katinuan si Ben. Mukhang natuwa siya habang nakangisi ilang sandali lang. Maya-maya pa ay namulat siya at napalingon siya kay Zachary. Ang mga mata ng una ay kumikinang na may paggalang at paghanga. Lumalabas, hindi nagbago si Mr. Noct. Magandang laro, komento ni Zachary habang mariing pinupunasan ang tubig sa kanyang kamay. Ma, may ginawa ka ba ngayon lang? Nakasimangot ng malalim si Charlotte habang nakatitig sa kamay ni Zachary. Masyado siyang mabilis kumilos kanina, kaya hindi na niya nirehistro ang kanyang nakita. Walang duda tungkol dito, dapat may ginawa siya. Kinuha niya ang isang piraso ng yelo at ibinato iyon sa krusyal na sandali na iyon na tumama sa kanang pisngi ni Morgan. Si Morgan ay likas na lumayo, na naging dahilan upang ang dart ay ganap na lumapag. Ako, pag-amin ni Zachary. Ngumisi pa siya habang nakataas ang kilay ng magtanong, like you girls, na nagtrabaho din ng maayos, tama ba? Ikaw, wala itong kwenta, halatang nanloloko ka, galit na ungol ni Lupin. Itinagilad ni Zachary ang ulo at lumingon sa kanya. Malambot ang kanyang tingin na may bahid ng puot. Natakot si Lupin kaya napaatras siya at hindi na naglakas loob na magsalita pa. Hindi ba't ikaw ang nagsabi na kahit ano ay mangyayari hanggat ang layunin ay nakakamit panunuyan ni Marino? Kung kayo ay pinahihintulutang gumalaw ng kusa, bakit hindi kami? Ikaw, tumahimik ka. May sasabihin pa si Lupin, ngunit pinutol siya ni Charlotte. Igagalang ko ang aking salita, sabi ni Charlotte bago niya kinuha ang wineglass at ibinaba ang kanyang inumin. Ikaw ay talagang isang hindi kapani-paniwalang pinuno, Miss Lindbergh, sabi ni Zachary. Ang kanyang mga labi ay kumerba sa isang nasisiyahang ngiti bago siya humarap sa kanya at pinaalalahanan siya. Dahil natalo ka, akin ka na ngayong gabi. Ay nako, nagsimulang magbulungan ang lahat. Lahat sila ay nasa sabik at natutuwa para kay Zachary dahil ang Lindbergh Corporation ang unang sumipa sa alikabok, pagkatapos ay nagkaroon ng lakas ng loob na manloko. Si Zachary naman ay kumilos na parang maginoo at patuloy na umaatres sa kabila ng patuloy nilang hindi makatwirang kahilingan. Sa huli, nanalo pa rin siya sa ilalim ng mga hindi kanais-nais na pangyayari. Tuwang-tuwa ang lahat na makita ang pagtatapos na ganito. Miss Lindbergh, sabi ni Morgan. Napahawak ang kamay niya sa namamagang pisngi niya at humakbang upang tanggapin ang kanyang parusa. Hindi ko nagawa ng maayos ang trabaho ko. Please punish me. Umalis. Malungkot na bili ni Charlotte na nakakunot ang noo. Lumingon siya at ninisian si Zachary bago nagtanong, mas mabuting pag-isipan mo itong mabuti, Mr. Noct, para hindi mo ito pagsisihan sa hinaharap. Hindi ko pinagsisihan ang anumang desisyon na ginawa ko, sagot ni Zachary bago niya hinila si Charlotte sa kanyang mga bisig. Hinaplos niya ang buhok nito at bumulong, I'll give you a striptease once we're alone in the room. Ang kanyang huling pangungusap ay lubhang malandi at nag-iwan sa marami ng puwang para sa imahinasyon. Tuwang-tuwa ang mga business tycoon sa sandaling iyon. Tahimik silang nagyaya kay Zachary, ngunit hindi sila umimik. Sure, sagot ni Charlotte. Hindi siya nagpakita ng mga palatandaan ng pagiging isang mahiyain at awkward na babae. Sa halip, ikanawit niya ang kanyang braso sa leeg nito at sumandal sa kanya bago niya sinabing, na-curious ako na makita kung ano ang hitsura mo sa paggawa ng isang striptease performance. Wow! Tuwang-tuwa ang lahat at sumipol. Iyon ay totoo lalo na para sa mga lalaki. Sobrang pinalakpakan nila si Zachary na para bang kakalaban lang niya at nanalo sa isang laban para sa male species. Ano pa ang hinihintay natin, kung gayon?
Mahalaga ang bawat segundo. Hinawakan ni Zachary ang kamay ni Charlotte at nagmamadaling lumabas doon, habang ang mga bodyguard nila ay nagmamadaling sumabay sa kanila. Ang mga business tycoon na kanina pa nanunood ng palabas ay naiinggit na nakatingin kay Zachary. Masaya rin sina Ben at Marino para kay Zachary. Pinaandar na ng driver ang sasakyan nang umalis sina Charlotte at Zachary sa banquet hall. Nang ihatid na ni Zachary si Charlotte sa kanyang sasakyan, ngumiti siya ng mapang-akit at iminungkahi, "Napakagandang gabi. Bakit hindi tayo mamasyal? You're wearing high heels. Magiging okay ka ba?" Tanong ni Zachary habang nakatitig sa kanyang 8 cm heels. "Magiging maayos ito hanggat gagawin ko ito." Hinubad ni Charlotte ang kanyang sapatos at hinawakan ito sa kanyang kamay. Pagkatapos noon, itinaas niya ang kanyang gown at pinona ang paglalakad sa kalsada. Magkahalong emosyon ang bumalot sa loob ni Zachary habang pinagmamasdan siya sa likod. Pakiramdam niya ay bigla siyang bumalik 2 taon na ang nakakaraan. Noon, walang pakialam at ligaw si Charlotte. Mula noon ay nagkaroon siya ng ibang pagkakakilanlan at naging mas malakas. Ngunit hindi niya namamalaya na ipapakita pa rin niya ang kanyang cute at makulit na kalikasan. Iyan ay kung sino siya. Hinding-hindi ito magbabago, kahit gaano pa siya magpanggap na iba. Hinubad ni Zachary ang kanyang coat at itinakip ito sa balikat ni Charlotte bago siya matikas na umatras. Hindi niya sinubukang samantalahin siya o anuman. "I didn't thought you were such a gentleman," nakangiting komento ni Charlotte. "Sinusubukan mo bang sabihin na nakikita mo ako bilang isang bastos na tao?" Tanong ni Zachary na nakataas ang kilay. "Hindi mahalaga kung anong uri ng tao ka," sagot ni Charlotte habang nakatingin sa unahan sa magandang kalye. Pagkatapos ay pinikit niya ang kanyang mga mata at idinagdag, "Ang mahalaga ay ang pamilya Lindbergh at ang pamilya Noct ay mortal na magkaaway." Ang kanyang mga salita ay nagpalubog sa puso ni Zachary. Tama siya, ang mga Lindbergh at ang mga Noct ay palaging magkaaway. Pinipilit niya ang mga Noct simula nang magpakita siya rito. Iyon ay maaari lamang mga hulugan na ang pamilya Lindbergh ay nagdedeklara ng digmaan laban sa atin. May panahon na nag-aalala sila na matuklasan ng pamilya Lindbergh ang tunay na pagkakakilanlan ni Charlotte at sadyang gamitin siya para makapunta sa Nocts. Iyon ang dahilan kung bakit siya pinaalis ni Zachary. Who would have thought na after all the twists and turns we took, we'd still end here? Wala sa mga iyon ang mahalaga, bagaman wala akong pakialam kung gaano kahirap ang daan sa hinaharap, babawi ako sa kanya. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 705. Walang bagay na walang hanggang kaaway, biglang sabi ni Zachary. Bahagyang natigilan si Charlotte. She then grinned and sneered. "Humihingi ka ba ng ceasefire, Mr. Noct? Maaari mong bigyang kahulugan ito gayunpaman kung gusto mo," sagot ni Zachary. Bigla niyang inikat ang kanyang mga braso sa kanyang payat na baywang at hinila siya sa yakap nito bago niya idinagdag, "Alinman sa dalawa, akin ka ngayong gabi." Si Charlotte ay hindi niya tinanggihan, ni hindi siya tumanggi ng anuman. Paimpol niyang pinahaba ang kanyang balingkinita na kamay at marahang hinawakan ang kanyang dibdib bago nanunukso, "Mag-uusap tayo kung makakasabay ka." Itinulak siya ni Charlotte palayo sa abot ng kanyang makakaya nang matapos siyang magsalita. Pinaakyat niya siya na nagbihis at sumugod na walang sapin ang paa. Nakangisi si Zachary habang pinagmamasdan itong tumakbo palayo sa kanya. Ang nakakapreskong hangin sa gabi ay nagpasayaw sa buhok ni Charlotte habang ang kanyang puting damit ay lumilipad sa simoy ng hangin. Ang kanyang magandang figure ay hindi maikakailang nakakaakit sa ilalim ng liwanag ng buwan. Mabilis na tumibok ang puso ni Zachary sa tanawing iyon, at binilisan niya ang paghabol sa kanya. Naglagay ng mahabang anino si Charlotte sa ilalim ng liwanag ng buwan, at nasa harapan niya ito. Nasa likod lang siya ng anino niya at mahuhuli sana siya kung umabot lang siya, pero pinanatili niya ang distansya. Nasiyahan siya sa pakiramdam ng pagiging isang mandaragit na humahabol sa kanyang biktima, at siya ay nasiyahan sa bagay na iyon ng sandali.
Nais din niyang bigyan siya ng ilang oras upang makapagpahinga at maging malaya. Lumingon si Charlotte para harapin si Zachary nang mapansin niyang kanina pa sila tumatakbo, pero hindi niya naabutan. Ngumisi siya ng pilyo at tinukso, "Hindi ka makasabay." "Ha?" panunuya ni Zachary. Binilisan niya ang takbo at inabot niya ang magandang braso nito. Nagtataka, mabilis na lumayo si Charlotte para maiwasan ang pagkakahawak nito bago ito tumulak. Nagpatuloy siya sa paghabol sa kanya. Gayunpaman, pinigilan niya ang kanyang sarili at pinananatiling halos 3 metro ang pagitan sila. Ang mga paa ni Charlotte ay tumatakbo sa malinis, kahit na ang kalsada ay nasa ilalim ng liwanag ng buwan. Parang naaliw siya habang nakatitig sa likod niya. Para siyang mandaragit na tumitingin sa kanyang biktima, at hindi kung gaano siya kabilis tumakbo. Hinding-hindi siya makakatakas sa kanya. Ang mga puno na nakatanim sa magkabilang gilid ng kalsada ay naghagis ng isang hilera ng maayos na anino habang ang mga ilaw ng kalye na nag-iilaw sa kalsada ay nagpakita ng 2 indibidwal na tumatambay at naglalaro. Napaka-sweet at romantic ng eksena na parang hinango sa pelikula. Kung hindi mo pa ako nahuli kapag naabot ko ang streetlight na iyon, mawawalan ka ng pagkakataon na makasama ako ngayong gabi. Hawak-hawak ni Charlotte ang kanyang damit nang tumalikod siya at ngumisi kay Zachary. Ang kanyang petite figure ay tila kaibig-ibig lalo na noong gabing iyon. "Wala ka bang kahihiyang babalik sa iyong mga salita?" tanong ni Zachary habang nakapikit. "Hindi mo ba alam na ang mga babae ay likas na walang hiya?" Nakangiting pang-aasar ni Charlotte. Pagkasabi ng mga katagang iyon, muli siyang nagpatuloy. Ang kanyang anyo ay kasing ganda ng isang anghel, at sa ilalim ng liwanag ng buwan, siya ay napakaganda. Ngumisi si Zachary sa kanya. Ang kanyang bilis ay nananatiling pare-pareho hanggang sa siya ay mga 3 o 4 na metro ang layo mula sa ilaw ng kalye. Iyon ay bigla siyang nag-zip at inabot para hawakan ang braso ni Charlotte. Hahawakan na sana niya ito nang biglang bumaba ang isang itim at hindi kilalang bagay na may nakakatakot na aura mula sa langit. "Mr. Noct, mag-ingat ka!" sigaw ni Ben sa tonong nag-aalala. Mabilis na iniwasan ni Zachary ang bagay na iyon, ngunit napunit pa rin ang likod ng kanyang kamay. Ang matulis na pakpak ay dumaan sa kanyang damit at lumipad patungo sa mga lalaking nasa likuran niya. Lumayo si Ben at Marino sa oras upang maiwasang matamaan. Umikot ang hindi pa nakikilalang bagay sa kalangitan bago ito lumipad pabalik at mahinahong damapo sa balikat ni Charlotte. Tumingin ng malapitan si Zachary. "Anong impyerno? Ito ay isang agila." Sa sandaling iyon, ang matatalas at matutulis na mga mata ng agila ay nakapaslang na nakatingin kay Zachary. "Fifi, umaarte ka na naman." Saway ni Charlotte habang hinahaplos ang mga pakpak ng agila. Ngumiti siya ng husto habang ipinakilala niya, "Ito ang aking alagang agila. Tinatawag ko itong Fifi." Noon, nang ibigay sa kanya ni Danrick ang ibon, hinayaan niya itong bigyan ito ng pangalan. Noong panahong iyon, si Charlotte ay likas na binigkas si Fifi. Hindi niya alam kung bakit binigyan niya ng ganoong katandang pangalan ang kanyang alaga, ngunit noong panahong iyon ang salitang iyon ang bumungad sa kanyang ulo. At sinabi niyang hindi siya si Charlotte Wind. Binigyan pa niya ng parehong pangalan ang kanyang alaga. Nagtaas ng kilay si Zachary at humakbang palapit kay Charlotte. Tinitigan siya ni Charlotte, ngunit patuloy itong umaatres habang pinapaalala, "We said that you'd lose your shot ngayong gabi kung hindi mo pa ako naabutan pagdating natin sa streetlight." "Wala ka pa," sagot ni Zachary na may singkit na mga mata. Pagkatapos ay sumugod siya para mahuli siya. Biglang umatake ulit ang agila at hinaranggan ang mga galaw ni Zachary. Habang ginagawa ito ni Fifi, tumalikod si Charlotte at nakasandal sa ilaw ng kalye sa magandang paraan sa kanya. Ang masasayang tawa ay nakakahumaling habang siya ay tuwang-tuwa, "Haha, nanalo ako." "Ko!" napasigaw ang agila sa sakit. Nasaktan ni Zachary ang mga pakpak nito, na nagtulak sa agila na halikan ang kanyang kamay. Gayunpaman, mas mabilis siya, at nahuli niya ang ibon sa leeg nito sa bilis ng kidlat. Sa lakas ni Zachary, malapit nang mamatay ang nakakainis na ibon. "Hindi!" sigaw ni Charlotte.
Tumigil sandali si Zachary bago kumalas sa pagkakahawak. Humiwalay ang agila sa pagkakahawak ni Zachary at ikinumpas ang mga pakpak nito upang makabalik sa balikat ni Charlotte. Ito ay hindi na kasing yabang dati. Binigyan ni Charlotte ng isang beses ang agila at nabanggit na nawalan ito ng maraming balahibo sa leeg nito at nasugatan din ang mga pakpak. Galit na galit siya, bumulong siya, "Zachary knocked, napakakulit mong tao. Sapat na akong maawain sa pamamagitan ng pagliligtas sa buhay nito," pinabulaanan ni Zachary. Kumuha siya ng panyo mula sa kanyang hawak at marahang pinunasan ang dugo sa likod ng kanyang kamay. "Ikaw," reklamo ni Charlotte, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya na wala talaga siyang masabi. Siya ay ang isa na nawala sa linya nang walang kahihiyang umatras sa kanyang deal, at ang kanyang alaga ay ang isa na umamba sa kanya. Dahil sa init ng ulo ni Zachary, hindi karaniwan sa kanya ang awa na iligtas si Fifi. "I will let you off this once tonight. Hindi ka na magiging maswerte sa susunod," babala ni Zachary. Matagal niyang tinitigan si Charlotte bago tumalikod at umalis. Mabilis na sumunod si Ben at ang iba pa. Pinandilatan ni Charlotte ang likod ni Zachary habang marahang hinahaplos ang mga pakpak ni Fifi. "Miss Lindbergh, okay ka lang ba?" tanong ni Lupin, Morgan, at ng iba pa na mabilis na sumugod. Napakabastos ng lalaking iyon. Inatake talaga niya ang isang alagang hayop, galit na reklamo ni Lupin. "Alam ko, di ba?" Pagsang-ayon ni Morgan. "Siya ang masasaktan kung hindi siya lumaban," nakangiting sabi ni Charlotte. "Hindi si Fifi ordinaryong alagang hayop." "Totoo yan. Mr. Knock, pinapaalis mo ba talaga siya ng ganun-ganun lang?" Protesta ni Ben. "Yung mga babae talaga ay walang hiya." "Eksakto. Paulit-ulit nilang binabago ang mga alituntunin sa kanilang pabor," sabi ni Marino, na nabalisa rin. "Ano pa bang magagawa ko kung hindi siya pakawalan? Rape her," pinabulaanan ni Zachary sa inis na tono. Parehong hindi nakaimik sina Ben at Marino. Iyon ay tiyak na hindi nila sasang-ayunan. Pagbalik nila sa kanilang silid, kinuha kaagad ni Ben ang medical kit para gamutin ang mga sugat ni Zachary. Buti na lang at mabilis na nag-react si Zachary. Kung hindi siya magkakaroon ng isang gasgas lamang. Pagkatapos ng lahat, kung paano ligaw ang agila, ay maaaring mabaldado nito ang kanyang kamay. "Nakarinig ako ng mga chismis tungkol sa kung paano nasisiyahan si Danrick sa pagpapanatiling mga ligaw na hayop bilang mga alagang hayop. Parang ang mga alingaw-ngaw na iyon ay totoo," komento ni Ben habang nakasimangot. "Siya siguro ang nagbigay kay Miss Wind. Miss Lindbergh ng agila na iyon. Ang agila na iyon ay mabangis at walang kibo," paalala ni Zachary. "Kailangan kayong mag-ingat. Iba talaga si Miss Wind. Noon, nag-iingat siya ng isang maliit na loro bilang isang alagang hayop, ngunit ngayon, siya na talaga ay may agila sa kanyang alagang hayop." Bulalas ni Ben. Ang babaeng iyon ay lubhang nagbabago na para bang siya ay isang ibang tao. "Pero yon ba talaga si Miss Wind?" sabi ni Marino, na hindi makapaniwala. He pointed out, ganyan siya dati na sweet at napakadaling matakot na siya ay manganginig sa paningin ng iba na nag-aaway. Paano siya nagiging sobrang nakakatakot? "Ang mga babae ay mas mabangis pa kaysa sa mga agila kung gusto nila," sabi ni Ben. Sinadya niyang mas nakakatakot ang lahat kaysa noong binalaan niya, manatiling malayo sa mga nilalang na iyon. At panatilihin ang iyong distansya mula sa mga agila. "Oo, tama ka," pagsang-ayon ni Marino habang tumatango. Ang kanyang impresyon sa mga babae ay nadurog pagkatapos nakilala ang mga babaeng bodyguard na nagtatrabaho para sa pamilya Lindbergh. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Marino na para bang nakakatakot ang mga babae tulad ng isang hindi mapakali na agila at dapat itago sa malayo. Hinaharap ni Zachary ang kanyang pinsala nang bigla niyang narinig ang isang agila na sumisigaw sa kalangitan. Isang madilim na aninong nakazip sa balkonahe at patuloy na lumilipad paitaas. Nagmamadaling lumapit si Ben para tingnan ang mga bagay-bagay. Nakita niya si Lupin sa balcony sa kabilang side. Siya ay kinakabahang sumisigaw sa langit, "Fifi, bumalik ka dito." Sa kasamaang palad, hindi man lang nakinig ang agila.
Pasimple itong lumipad sa unahan. Bumalik ka, sabi ni Lupin bago siya bumalik sa kwarto para mag-report. Fifi flew away and won't fly back for sa kahit sino, Miss Lindbergh. Hanapin mo, tanga ka, galit na sigaw ni Charlotte. Naiintindihan, sagot ni Lupin bago siya kumuha ng ilang mga nasasakupan upang habulin ang agila. Natapos ni Ben ang panunood ng palabas mula sa balkonahe bago siya bumalik sa silid upang iulat ang sitwasyon. Nang maglaon ay nagtataka siyang nagtanong, Mr. Noct, maaaring tinakot mo ang agila. Hindi ako ganoon ka-agresibo noon, mahinahong sagot ni Zachary, kung ako, ang leeg nito ay sira na. Totoo yan, bulong ni Ben habang tumatango. Still, iba talaga yung agila na yon, actually. Nagawa kang saktan. Hindi pa ito ganap na napaamo, kaya napakasensitibo nito sa iba, komento ni Zachary, na natapos ng bihisan ang kanyang pinsala at hinila ang kanyang manggas pababa. Dagdag pa niya, kung ibang tao, malamang, na may nangyaring kakilakilabot. Totoo iyon. I'm so glad na naging mabilis ka. Kung hindi, grabe ang kahihinatnan nito, sabi ni Ben. Ramdam niya pa rin ang takot sa kanyang puso nang maalala niya ang nangyari. Mr. Noct, lumabas ang lahat para hanapin ang agila na iyon, at kasama dyan si Miss Wind. Hindi, ang ibig kong sabihin, si Miss Lindbergh, iniulat ni Marino. Hayaan mo sila, hindi pa natatapos ni Ben ang kanyang pangungusap nang bumangon si Zachary at sumugod sa balkonahe. Nagpalit si Charlotte ng mas casual na damit at may kasama siyang bodyguard. Papasok na sana siya ng sasakyan nang tumawag si Zachary mula sa balkonahe sa ikalawang palapag. Hoy! Biglang lumingon si Charlotte at nagtanong, ano? Hahanapin mo ba ang agila? Tanong ni Zachary habang nakasandal sa railing na nakaka-relax. Mag-ingat ka para hindi ka masaktan. Why would it hurt me? It's my pet. Sagot ni Charlotte bago siya tumingin ng masama kay Zachary at nagreklamo, at hindi ito aalis kung hindi mo ito tinakot. Matapos sabihin ang kanyang piraso, sumakay si Charlotte sa kanyang sasakyan at agad na umalis. Tinitigan siya ni Zachary, pagkatapos ay sa malapit na kagubatan. Hindi niya maiwasang sumimangot. Narinig niyang umandar ang makina at pinanood niya ang pag-alis ni Charlotte. Ihanda mo ang kotse, utos ni Zachary habang nagsusuot ng coat at nagmamadaling bumaba ng hagdan. Ano ang plano? Tanong ni Ben habang hinahabol si Zachary. Tutulungan mo ba silang mahanap ang agila? Hindi naman kailangan, di ba? Ang agila na iyon ay kanilang alagang hayop, kaya malamang na ito ay bumalik sa kanyang sarili sa lalong madaling panahon. Ang dami mong kalokohan, alam mo yun. Puna ni Zachary habang nakatitig kay Ben. Nang marinig iyon, nilunok ni Ben ang natitira sa kanyang mga salita at hindi na nang ahas na magsalita pa. Inihanda na ni Marino ang sasakyan, at sinamahan ng dalawang lalaki si Zachary upang hanapin si Charlotte. Ang unang bagay na ginawa ni Zachary ay ginamit ang kanyang telepono upang e-download ang mapa sa Ashenville Gardens na paligid. Pagkatapos noon ay binuksan niya ang bintana at binigyang pansin ang kanilang kinalalagyan bago siya umorder kay Marino upang magmaneho sa timog. May kagubatan doon. Malamang nalilipad ang agila. Kakarating lang ng barkada sa kagubatan ng Makar, inig sila ng isang agila na sumisigaw mula sa malayo. Naririnig din niya ang ilang mga babaeng sumisigaw. Bumaba ang mga lalaki sa sasakyan at nagmamadaling lumapit. Ang agila ay kumikilos na parang sinapian ito ng demonyo. Lipad itong lumilipad sa kagubatan at aatake sa mga babae paminsan-minsan. Nag-udyok yun sa mga bodyguard na tumikim at sumigaw sa takot. Si Charlotte ay sumipol sa agila upang subukang pakalmihin ito, ngunit tumanggi itong makinig. Iniingatan lang nito na umiikot sa itaas ng kanyang ulo. Sa sobrang pagkabalisa, inabot ni Charlotte ang ibon. Mag-ingat ka! Sigaw ni Zachary habang nagzizipper sa bilis ng kidlat. Ang kuko ng agila ay nakakandado sa kamay ni Charlotte, at gagamitin nito ang kanyang matalas na tuka para tukain ang kanyang mata. Sa napakahalagang sandaling iyon, isang matipunong kamay ang walang awang humawak sa leeg ng agila. Mabilis na gumanti ang agila at inilipat ang target kay Zachary. Umatake ito.
Buti na lang at mas mabilis siya at binato niya ng suntok. Isang malakas na kalabog lang ang maririnig. Natumba ang agila sa isang puno bago ito nahulog at tumigil na gumagalaw. Fifi, sigaw ni Charlotte. Siya ay sumugod at kinuha ang agila. Nang makita niyang buhay pa rin ito, nakahinga siya ng maluwag. Ayos ka lang ba? Tanong ni Zachary. Lumapit siya para tulungang tumayo si Charlotte. Si Fifi ay palaging isang masunerang alagang hayop. Hindi ito kumilos ng ganito dati. Kumunat ang noo ni Charlotte. Siya kalaunan ay nagreklamo, siguro natakot mo ito. Iniligtas kita. It's bad enough that you're not thanking me, but now you're even blaming me. Hamon ni Zachary na nakataas ang kilay. Hindi ba medyo sobra na? Hindi ito magiging ganito noong una kung hindi dahil sa iyo. Giit ni Charlotte na tumingin ng galit na galit. Hindi nakaimik si Zachary. Sinuri niya ang ibon at mabilis na hinanap ang dahilan ng pag-aalsa nito. Ang agila na ito ay ang pinaka-agresibong uri ng agila. Maaaring mukhang napaamo mo ito, ngunit ito ay babalik sa kanyang agresibong sarili kung nakakita ito ng dugo ng tao. Tama ka, nabanggit ng kapatid ko na hindi ito maaaring ma-expose sa dugo ng tao, bulalas ni Charlotte sa mga hit ng paghahayag. It must have been acting so wild because it injured you and some of your blood got papunta dito. Nabulag ka sana kung hindi dahil sa akin, paalala ni Zachary habang sinusuri ang pulso nito. Gamutin mo ang iyong pinsala sa sandaling bumalik ka. Huwag hayaang mahawa ito. Dahil doon, umikot si Zachary at umalis. Itinagilad ni Charlotte ang kanyang ulo at sinuri ang sariling pulso. Doon niya napagtanto na si Fifi pala ay kinalmet din siya at nag-iwan ng ilang malalalim na sugat sa kanya. Miss Lindbergh, sigaw ni Lupin at Morgan habang nagmamadaling lumapit. Ayos ka lang ba? Iuwi mo na si Fifi. Habang nag-uutos si Charlotte sa kanyang mga tao, narinig niyang umaandar ang makina ng sasakyan. Umalis na si Zachary kasama ang mga tauhan niya. Nakatitig pa rin si Zachary kay Charlotte mula sa sasakyan. Ang totoo ay nag-aalala pa rin siya, ngunit mayroon siya na pinipigilan ang kanyang emosyon. Naunawaan niya na ang ilang mga bagay ay tumatagal ng oras. Napakasama ng ugali ni Miss Lindbergh, komento ni Ben. Sumugod ka para lang iligtas siya, pero siya ay hindi man lang nagpasalamat sa'yo. Ikaw pa nga ang sinisisi niya. Ibang-iba siya kay Miss Wind, sabi ni Marino na, sa sandaling iyon, natagpuan ang dating sarili ni Charlotte na palaging sweet. Pareho silang walang hiya at makulit, gayunpaman, sabi ni Zachary. Naalala niya kung ano ang hitsura ni Charlotte noong binalikan niya ang kanyang mga salita noong mga nakaraang taon, at nangyari iyon nang umisi siya. Noon lang, biglang may naisip si Zachary at nagbilin, magmaneho ng mas mabagal. Naiintindihan. Sumakay si Charlotte at ang iba pa sa kanilang sasakyan kasama ang agila. Papunta na rin sila sa villa. Ang mga ruta ng kagubatan ay nakalilito, at ang sistema ng nabigasyon ay hindi makakuha ng anumang signal. Si Morgan ay halos maliga ng landas habang nagmamaneho, ngunit nasa harapan nila ang kotse ng pamilya Noct, kaya sumunod na lang siya. Sila mismo ay nakalabas ng kagubatan. Salamat sa langit na nasa harapan namin ang sasakyan ng mga Noct. Kung hindi, mawawala kami, sabi ni Morgan. Lumapit ba sila para lang tulungan tayo? O baka nandyan sila para manood ng palabas, pang-iinis ni Lupin. Naloko si Zachary ni Miss Lindbergh pagkatapos ng lahat. Not to mention na sugatan siya ni Fifi. I bet pumunta siya sa lahat para maghiganti kay Fifi. Oo, iyon dapat ito. Aha, ungol ni Morgan. She didn't dare to say another word, kaya pa simple niyang sinulyapan si Charlotte mula sa rearview mirror. Nakatagilid ang mga mata ni Charlotte habang hinahaplos niya ang nasugatang mga pakpak ni Fifi. Walang makapagsasabi kung ano ang iniisip niya sa sandaling iyon. Pagbalik sa Hot Spring Resort, si Zachary ay naligo at nakasuot ng robe habang pinapatuyo ng tuwalya ang kanyang buhok. Biglang tumunog ang phone niya kaya kinuha niya ito. It's 2 in the morning. Bakit gising ka pa? Kailangan kong pumunta ka kaagad sa Seren Hospital, nag-aalalang utos ni Henry. May problema si Cynthia. Anong nangyari?
Mahinahong tanong ni Zachary. Naaksidente siya sa sasakyan at ipinaglalaban niya ang kanyang buhay sa emergency room ngayon, sagot ni Henry na kinakabahan. Naghintay siya buong gabi para sa iyo at naaksidente habang pauwi siya. Hindi may kakaila ng pamilya Noct ang bahagi natin sa sanhi ng aksidente, kaya magmadali ka kaagad. Got it? Sagot ni Zachary bago niya ibinaba ang tawag at inutusan si Ben, ihanda mo ang sasakyan, pupunta tayo sa Seren Hospital. Naiintindihan, sagot ni Ben bago niya mabilis na inayos ang lahat. Nagpalit si Zachary ng casual wear at nagsuot ng sapatos bago nagmamadaling bumaba ng hagdan. Iyon ay nang mabangga niya si Charlotte at ang mga tao nito. Kinaladkad nila ang kanilang mga bagahe at sila ay naghahanda para umalis. Mr. Noct, nagkataon lang. Nagpalit si Charlotte ng komportableng damit at nakalugay ang mahabang buhok. Lahat na nagpamukha sa kanya na mas madaling lapitan. Aalis na kayo, Miss Shameless Liar. Pang-aasar ni Zachary. Tumango si Charlotte. Itinaas niya ang kanyang mga kilay at ngumiti bago sinabing, I can't sleep well. Alam kong may nakatirang halimaw sa katabing silid, kaya mas mabuting umalis ng mas maaga. Ah, so alam mo na halimaw ako, sabi ni Zachary habang dahan-daang lumapit sa kanya. Gumalaw ang kanyang sexing labi na dumaan sa pisngi niya at bamulong sa tenga niya. Ingat ka, baka kainin lang kita pataas. Hahaha, kailangan mong maging mas malakas para makalapit sa akin, sagot ni Charlotte nang makapasok siya sa kotse. Kalaunan ay ibinaba niya ang bintana at tamad na samando sa sandalan bago sinabing, nga pala, salamat sa tulong mo ngayon. Oh, parang nahanap mo na sa wakas ang konsensya mo, biro ni Zachary. Inilipat niya ang tingin sa pulso niya at nabanggit na ito ay hinarap lamang ng madalian. Paalala niya, remember to disinfect your cut, or you ay magkaroon ng impeksyon. Nakuha ko, sagot ni Charlotte. Ngumiti siya at ipinakita sa kanya ang kanyang kamay bago sinabing, I won't let my hand na masaktan sa susunod. Mabuti, komento ni Zachary. Ngumiti siya ng mahina bago tumalikod at pumasok sa sasakyan. Sabay na umalis ang dalawang sasakyan at magkatabi sa gate. Nagkatinginan sina Marino at Morgan bago sila sabay na bumilis. Sa likod na upuan, sina Zachary at Charlotte ay ngumisi sa isa't isa. Ibinaba nila ang bintana ng sabay-sabay na parang nababasa nila ang isip ng isa't isa. Malapit na tayong magkita ulit, waswat bulong nila sa sarili nila. 3:30 ng umaga nang makarating si Zachary sa Seren Hospital. Bumaba siya ng sasakyan at agad na nakita si Spencer na naghihintay sa may entrance. Spencer, anong ginagawa mo dito ng ganitong oras? Tanong ni Ben sa tonong nag-aalala. Naaksidente si Miss Blackwood at nasa emergency room pa rin siya. Si Mr. Noct ay nag-aalalang may sakit, so natural, I have to follow him over. Sagot ni Spencer bago siya nagpatuloy, si Mr. Blackwood ay nasa a private jet at nagmamadaling bumalik sa bansa ngayon. Ang kanyang eroplano ay tinatayang lalapag sa madaling araw. Paano siya biglang naaksidente? Tanong ni Zachary na nakakunot ang noo. Nagmaneho ba ang mga tao natin para ihatid siya sa bahay niya? Hindi, ginawa ng bodyguard ng Blackwood, sagot ni Spencer. Nasaan na ang driver? Tanong ni Zachary. Nasa operasyon din siya, malungkot na sabi ni Spencer. Ang kanyang mga sugat ay mas malala kaysa kay Miss Blackwood. Maaari mo bang sabihin sa akin ang higit pa tungkol sa kotse na tumama sa kanila? Tanong ni Zachary habang naglalakad sila papasok ng ospital. Hindi pa tayo sigurado. Iniimbestigahan na ng pulisya ang bagay na ito, ngunit agad na nakatakas ang salarin pagkatapos ng aksidente. Nagmamadaling pumunta ang lahat sa emergency room. Nakita nila si Henry na nakaupo sa kanyang wheelchair at nakatungo mula sa pagod. Hinubad ni Zachary ang coat niya at lumapit kay Henry para itali ang coat niya. Nagising si Henry. Nang makita niyang si Zachary iyon, kumunat ang noo ng una at nagtanong, what took ba't ang tagal mo? Kinailangan kong magmadali mula sa Ashenville Garden, kaya tumagal ako ng ilang oras upang makarating dito, sabi ni Zachary. Pumunta ka na sa bahay at magpahinga. Haharapin ko lahat dito.
Gusto kong maghintay, malungkot na sagot ni Henry. Si Cynthia ang nag-aalaga sa akin sa nakalipas na 2 taon. Siya ay isang mabait at sweet na babae. Ngayong nagkaka-problema siya ngayon, at wala rito ang kanyang ama kasama niya, hindi ako makakaalis sa sarili niya. Naiintindihan ko. Tumango si Zachary. Si Cynthia ay isang dalubhasa sa larangan ng medisina. Sa nakalipas na 2 taon, siya ang nag-aalaga kay Henry at binigyan siya ng maraming acupuncture treatment. Kaya naman nanatiling malusog si Henry. Noong nagkasakit si Ellie, nag-effort din si Cynthia sa pag-aalaga sa bata. Kaya naman, pinahahalagahan ni Zachary si Cynthia kahit hindi ito romantically attracted dito. I'm glad that you understand. Humans should have basic the senses, sabi ni Henry bago siya bumantong hininga ng malalim. Umuwi ka na at magpahinga. Tatawagan kita kapag natanggap ko na ang balita. Pagkatapos sabihin ang kanyang piraso, kumaway si Zachary kay Spencer. Mabilis na tumungo ang huli para itulak ang wheelchair ni Henry, at umalis kasama ang nakatatandang lalaki. Umupo si Zachary sa labas ng emergency room at naghintay. Si Ben, sa kabilang banda, ay pumunta upang malaman ang higit pa tungkol sa bagay na iyon. Bumalik siya kaagad pagkatapos upang mag-ulat. Iniimbestigahan pa rin ng pulisya ang bagay na ito, ngunit nalaman nilang sinadya ng salarin si Miss Blackwood ang kotse at naging dahilan ng pagka-aksidente nito. Sabihin sa kanila na alamin ang lahat ng ito sa lalong madaling panahon. Iulat sa akin kapag may narinig kang anumang balita. Naipaalam ko na sa kanila iyon. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto ng emergency room. Lumabas ang doktor at sinabing, ang pasyente ay hindi na nasa panganib. That's good to know, sabi ni Zachary bago siya nakahinga ng maluwag. Nilingon niya si Ben at inutusan, manatili ka rito kasama siya. Hahanapin ko ang aking lolo. Naiintindihan. Nakahinga ng maluwag si Henry nang marinig ang balita mula kay Zachary. Noong una, gusto ni Zachary na iuwi si Henry para makapagpahinga ang huli. Gayunpaman, iginiit ni Henry iyon na manatili si Zachary sa ospital para alagaan si Cynthia. Hindi makapagsalita si Zachary kay Henry, kaya walang choice ang una kundi manatili. Gayunpaman, sinabihan niya si Ben na ayusin ang lahat. Dumating si Taylor sa ospital ilang sandali pagkaalis ni Henry. Ang una ay tumakbo sa buong daan patungo sa emergency room at nakahinga lamang ng maluwag matapos marinig na wala na sa panganib ang buhay ng kanyang anak. Kabanata 710. Tiningnan ni Zachary ang kanyang relo bago sinabi kay Taylor, Mr. Blackwood, aalis na muna ako ngayon. Mayroon akong mahalagang tulong na gagawin bukas ng umaga. Okay, salamat sa iyong tulong, magalang na sagot ni Taylor. Yumuko si Zachary bilang ganti bago siya nagmamadaling umalis. Naging malungkot ang ekspresyon ni Taylor habang nakatitig sa umaatres na figure ni Zachary. Hindi ba si Mr. Noct ay masyadong walang galang? Reklamo ng isang subordinate. Umalis na siya agad nung tayo ay dumating. Para bang may pinag-uusapan lang siyang corporate matter. Si Miss Cynthia ay nasugatan hanggang dito, at gayunpaman, hindi man lang siya magpapanggap na nagmamalasakit. Mahal na mahal siya ni Cynthia. Sayang naman sabi ni Taylor bago siya huminga ng malalim. Aggressive si Sharon at likas na malupit, kaya maliwanag na wala siya sa kanya. Gayunpaman, si Cynthia ay mabait at sweet, kaya bakit kailangan niyang humantong sa ganito? She is too kind and too sweet. That is why she can't hold on to the man, sagot ng subordinate. Sa tingin ko ay dapat mo silang tulungan at ipapakasal si Miss Cynthia sa pamilya Noct sa lalong madaling panahon. Ang mga bagay na ito ay hindi matutulungan, saway ni Taylor. Let's just forget all about it. Ang wish ko lang ngayon ay yung malapit nang gumaling si Cynthia. Nagmamadaling umuwi si Zachary at naligo ng mabilis bago nagbihis ng damit para makapaghanda sa trabaho. Naghahanda na si Henry na dalhin ang mga bata sa paaralan noong panahong iyon. Laking gulat niya nang makita si Zachary doon, kaya tinanong niya. Anong ginagawa mo sa bahay? Hindi ba dapat nasa ospital ka? She's safe now, and Mr. Blackwood has arrived,
sagot ni Zachary habang nakabatan habang naglalakad palabas. May mga bagay akong dapat gawin, kaya pupunta ako sa opisina ngayon. Ikaw, senggal ni Henry. Mababaliw siya noon at doon kung wala ang mga bata. Bye, Daddy, bati ng tatlong bata habang kumakaway kay Zachary. Tiningnan ni Zachary ang mga bata ng buong pagmamahal bago yumuko para kunin sila. Nangangako ako na dalhin kayo sa beach at makipaglaro sa inyo kapag tapos na ako sa lahat ng trabaho ko, okay? Okay, sagot ng mga bata. Masunurin sila at niyakap si Zachary bago sumakay sa kotse. Hinila ni Henry si Zachary sa gilid at galit na nagtanong, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka bumalik noong nasa ospital pa si Cynthia? She's safe now, and her life is not anymore hanging on thread. Ang natitira na lang ay gawin ng doktor ang kanilang mga trabaho. Wala naman akong magagawa mahinahong sagot ni Zachary. Ikaw, tanghali na, lolo, putol ni Zachary. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang relo at sinabing, merong urgent na kailangan kong hawakan at kailangan kong umalis. Pagkatapos sabihin ang kanyang piraso, nagmamadaling pumasok si Zachary sa kanyang sasakyan. Namumula si Henry sa galit, ngunit wala siyang magagawa. Siguradong hindi siya mawawala sa kanyang init ng ulo sa harap ng mga bata, kaya wala siyang choice kundi hayaan si Zachary. Lolo, anong problema? Tanong ni Ellie nang mapansin niyang namula ang mukha ni Henry. She was hugging her stuffed alpaca when she walked to him and comforted, ginawa ka ba ni Daddy na magalit? Papagalitin ko siya mamaya. Napakabait na babae ni Ellie, puri ni Henry. Nawala ang kanyang galit habang nakatingin sa kanyang mga apo sa tuhod. Siya ay sinabi, kayong tatlo ang pinakamagaling. Masaya ako tuwing nakikita ko kayo. Lolo, ano ang ginawa ni Daddy para magalit ka? Tanong ni Jamie na nagtataka habang pinaglalaroan niya ang kanyang maliit na Rubik's. Wala lang, sagot ni Henry bago niya iniba ang paksa sa pamamagitan ng pagtatanong, ayos na ba ang lahat sa paaralan? Mabuti ba ang pakikitungo niyo sa iyong mga guro at kaklase? Oo, marami akong naging bagong kaibigan. Ibinabahagi ko ang aking mesa. Ang dalawang bata ay nagsimulang magbahagi ng mga kwento tungkol sa kanilang paaralan, at sila ay nasa sabik. Si Robbie, gayunpaman, ay nakaupo sa gilid at nagpapatakbo ng isang app sa kanyang tablet. Nakatutok siya sa larawan ng screen. Ang kanyang mekanikal na kalapati ay lumilipad malapit sa Rocan Hill at nag-video tapang sa rehiyong iyon. Sa kasamaang palad, ang mekanikal na kalapati ay hindi masyadong makaakyat sa himpapawid, kaya hindi niya makuha ang video ng buong lugar. Binalak ni Robbie na bawiin ang kanyang kalapati ng gabing iyon at bigyan ito ng upgrade. Samantala, si Fifi na loro ay damapo sa maliit na ulo ni Robbie at natutulog. Noon lang, isang Rolls Royce ang dumaan sa kanila, at narinig ng lahat ang hiyaw ng agila. Sa sobrang takot ni Fifi ang loro ay nanginag ang buong katawan.